Olongapo, makibalita. Anibersaryo, panunungkulan at pagkakaisa ang napapaloob sa ating balita sa kauna-unahang digital news program sa Olongapo at Zambales na kinalap ng ating news team sa loob ng isang linggo. Ako si David Bayarong. Ang mahalagang kaganapan para sa ating headlines. Mayor Roland C. Paulino, isang taon ng serbisyo. Balikan natin ang nakalipas na taon. Mga sira-sirang kama sa ospital, pinalitan na. Teknolohiyang pang-detect ng water level sa ilog, dinonate ng mga estudyante sa Gapo. 60 seconds with Barangay Barreto Captain Angelito Baloy. Mayor Roland C. Paulino, isang taon na sa serbisyo. Balikan natin ang nakalipas na taon sa report ni Ms. Cathy Mancao Ramos. July 1, 2014 ay eksaktong isang taon na sa panunungkulan si Mayor Roland Paulino, kung kaya't naglaan siya ng panahon sa lahat upang mag-ulat sa mga na-accomplish niya na sa syudad. Ilan sa mga ito ay ang pagbabayad ng 5.1 billion na utang sa PSALM na iniwan ng nakaraang administrasyon, ang pag-aalis ng mga unnecessary fees sa pampublikong ospital, pagbili ng bagong x-ray machine matapos ang napakahabang 12 taon, pagsasaayos ng mga daan tulad ng sa Water Dam Road sa Barangay Gordon Heights, ang matagal ng inasam na patubig sa Nagbakulaw sa Kalaklan at Sibol sa East Bahak, ang walang humpay na paghuhukay ng ilog upang mabawasan ang pagbabaha at marami pang iba. Kung nais niyong mapanood ang kabuuan ng ulat ng ating mahal na punong lungsod, alamin lahat ito sa special report na ilalabas sa Batang Gapo News TV. Donasyong bagong matres tinanggap ni Mayor Roland Paulino para sa James Gordon Memorial Hospital. Alamin natin ang detalye kay kasamang Ray Toledo. Napalitan na ang ilan sa mga sira-sirang matres sa James L. Gordon Memorial Hospital na matagal ng reklamo ng mga pasyente. Si Mayor Roland Paulino pa mismo ang nagpalit sa mga lumang higaan sa ospital mula sa donasyon ng ilang individual na ayaw magpakilala. Ayon pa kay Mayor Paulino, ang mga mattresses na ito ay gamit pa since 2002. Maganda, na bago lahat, naging malinis, napalitan lahat ng kama, parang komportable ang mga pasyente. Sa kasalukuyan ay may 50 piraso na ang naihatid sa ospital. Ngunit madadagdagan pa umano ito hanggang sa tuluyan ng mapalitan lahat ng sirang higaan. Ayon kay Mayor Paulino, mahalaga na maging komportable ang mga pasyente sa ospital upang mapabilis na gumaling ang kanilang mga sakit. Samantala, sinimulan na ang pag-iempake ng mga sirang medical equipments upang dalhin sa Manila para kumpunihin. Ang mga tambak na sirang gamit na nakatenga sa matagal na panahon ay kasama rin sa pangako ng taong nag-donate ng mattresses. Sana po ay ibalik po natin po ang tiwala po natin sa James L. Gordon Memorial Hospital. Pinipilit po natin na magbigay po sa inyo ng magandang serbisyo. Makakaasa po kayo sa rehimen po ng ating buting lungsod, punong lungsod na si Mayor Roland C. Paulino, ay pag pumunta po kayo sa James L. Gordon Memorial Hospital, ang sasalubong po sa inyo ay ngiti ng ating mga empleyado. Para sa Batang Gapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Imbensyon para ma-detect ang water level ng ilog, dinonate ng mga estudyante ng Lyceum of Subic Bay. Para sa kanyang ulat, narito si Sinji Abe. Ilang estudyante mula sa isang kolehiyo sa Olongapo ang nag-donate ng isang sensor na pwedeng masukat ang level ng tubig kung critical na ito o hindi sa pamamagitan ng isang cellphone. Ang purpose po niyan is para mag-detect ng tubig kung bawat level, depende po sa level na dito sa tulay ng Santa Rita po. Kasi po, nakakatulong po siya at saka po, based po dun sa nakaraang calamity nung September 23 exactly. Nasa lanta rin po kasi kami, binaha din po kami. So, naisip po namin mag-create na paano kaya tayo maa-alarm ng mas maaga na hindi tayo aabutan ng hanggang leeg na or hanggang bewang na bago pa po kami mag-evacuate ng bahay. Kasama ng mga estudyante ang kanilang thesis advisor na si Engineer Angelina Abello upang mabuo ang project sa GIP. Layunin ng mga proyekto ng Department of Engineering ng naturang paaralan ang makatulong sa primerang problema sa panahon ng tag-ulan,
napaka-importante po nito kasi without further na magdudulot ng danger dun sa tumitingin manually nung water level sa ilalim ng tulay during torrential rain is mababawasan kasi it is automatically nagsisend ng signal through cellphone yung automated water level monitoring system dito. Nagpapasalamat naman ang presidente ng Lyceum of Subic Bay dahil binigyan pansin ng gobyerno ang imbensyon ng kanilang mga estudyante. Lubos na natutuwa. Maaring itong sistemang ito ay naisip na ng iba o naisip na nila kung paano gawin, saan gagamitin. Ngunit nagpapasalamat kami sa Lyceum sapagkat naisip ng aming mga estudyante na ito ay kailangan ngayong panahon. Sa kasalukuyan, nakasuporta ang Barangay Santa Rita sa pangungunan ni Kagawad Eric Janky at Barangay Chairman Jerome Bakay. Dahil ang barangay na ito ang pangunahing beneficiary sa Automated Water Level Monitoring System. Para sa Batanggapo News TV, Shinji Abe nag-uulat. Independent, democratic, organized leaders o mas kilala sa tawag na idol nanumpa kay Mayor Paulino. Narito ang ulat mula kay kasamang Ray Toledo. Formal nang nanumpa sa kanilang tungkulin ang grupo ng mga former at incumbent kagawad ng barangay upang palakasin ang samahan ng mga ito at ibigay ang suporta sa pamunuan ni Mayor Roland Paulino. Ang Independent Democratic Organized Leaders o IDOL ay binubuo ng mahigit sa 20 members at ginawang formal matapos itong iparehistro sa Securities and Exchange Commission. Layunin ng IDOL na palakasin ang pagtutulungan ng mga kagawad sa bawat barangay ng syudad. Naging matagumpay ang idinaos na halalan at ang napiling Pangulo ng samahan ay si Kagawad Cesar Lobos at ang napiling Executive Pangalawang Pangulo ay si Kagawad Vincent Milan. Para sa Batanggapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. British diplomat at admiral ng US Navy bumisita sa Gapo. Narito muli ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Tunay na bukas sa mga dayuhang bisita ang Olongapo. Katunayan dito ang sunod-sunod na pagbisita ng mga iba't ibang diplomats at US forces. Tunay na bukas sa mga dayuhang bisita ang Olongapo. Katunayan dito ang sunod-sunod na pagbisita ng mga iba't ibang diplomats at US forces. Kamakailan ay nagbigay ng courtesy visit si Rear Admiral Stuart Munch na commander ng Submarine Group 7 at commander ng Task Force 7454 ng United States Navy. We're here part of the annual Carrot Philippines exercise, which is a naval exercise between our two countries. And we are emphasizing the common maritime concerns that we have and our interoperability and capabilities, and then also our relationships so that we can continue to work together in the future. Isang araw pa lang ang nakaraan nang bumisita at nag-courtesy call din ang dalawa sa diplomats ng Britanya na sina Alexandra Mackenzie na Deputy Head ng ASEAN Department British Foreign and Commonwealth Office at Stephen Lysat, Head Political, Economic and Public Affairs Section ng British Embassy. Matibay ang pahayag ng ama ng lungsod na si Mayor Roland Paulino na ang kanyang pamunuan ay bukas sa VFA o Visiting Forces Agreement sa dahilang ang Olongapo ay makikinabang sa trabaho at negosyong maidudulot nito. Para sa Batanggapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Dumayo pa mula sa iba't ibang lugar ang mga undersecretaries, mga regional directors ng mga bureaus upang samahan si DSWD Secretary Dinky Suliman dito sa SBMA para sa kanilang Mid-Year Management Development Conference. Alam niyo, pag nagtatrabaho ka sa gobyerno, hindi puro talino. Ang pinaka-importante, meron kang team. Hindi yung Pinoy. Yun yung mga sa CSWD, mas malamang ang puso. Layunin ng conference na ito na tasahin at timbangin kung gaano nakahanda ang mga ahensyang ito sa anumang sakuna o trahedya na maaaring dumating. Amin bang naaabot ang mga targets na sinet namin? Ang proseso ba na aming pinagkayarian ay naisasagawa? At ano ang mga kailangang palakasin pa? At ito ang magsisilbing gabay para sa susunod na 6 na buwan. Pinagmamalaki din ni Secretary Dinky Suliman ang pagpupugay ni Secretary Mar Rojas sa DSWD dahil sa magandang pamamalakad nito at dekalibreng kapasidad sa logistic upang maiparating sa mga mahihirap na mga kababayan natin ang tulong na nararapat sa kanila. Nagpapasalamat din siya sa gobyerno at sa mga bansang tumulong sa Pilipinas, lalo na nung panahon ng Yolanda.
Vietnamese delegates bumisita sa Olongapo upang pag-aralan ang mga programa na maaaring maduplicate o ma-adapt ng bansa nila. Para sa kabuuang ulat, narito si Ms. Cathy Mancao Ramos. Tinawag na Knowledge Sharing Visit on Integration of Population and Development ang naging pagbisita ng mga Vietnamese sa lungsod na naglayo na pag-aralan ng mga pamamaraan pagdating sa population at local development planning. Representante mula sa United Nations Population Fund, Ministry of Planning and Investment, maging ang mga government officials of Ninh Binh Province at government officials of Da Nang City sa pangunguna ni Mr. Nguyen Quang Tang na Director for Ministry of Planning and Development ang dumalaw upang mapag-aralan ang mga best practices ng lungsod. We have been also under the UNFPA project since 2006 up to 2012. So that is around 7 years, and UNFPA projects have a high impact and successful impact on Olongapo City. So maybe that's why they chose us, because we are with the UNFPA people also. Hindi nila inaksaya ang isang araw na pagdalaw, kung saan ay naisama nila sa kanilang itinerary ang pagbibigay courtesy kay Mayor Roland Paulino, City Planning and Development Office, City Health Office, City Social Work and Development Office, Environment, Sanitation and Management Office, Disaster Risk Reduction and Management Office, Business Permit and Licensing Office, at ang Public Employment Service Office. Bumisita rin sila sa Barangay Santa Rita na award-winning barangay pagdating sa rescue response at tinapos ang pagbisita sa Olongapo City Museum upang magkaroon ng idea sa history o pinagmulan ng syudad. Para sa Batang Gapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. Eskwela tayo. Sometimes nakikita nila na suplado raw, estabero, pero hindi. Tayo kalog din. Nakakausap nila ako ng kahit anong topic, anong bagay na gusto nilang maalaman. Dati ako naging konsehal ng ating lungsod, 2007 to 2010. Unang salta ko yun sa larangan ng politika. Nagawa ko naman na maayos, lalo natin na makapagbigay at makapag-aaral sa kolehiyo. Alam naman natin kapag ang isang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo, ay malaking tulong ito. So, kailangan natin palakasin ng turismo dahil yan po ang magbibigay ng lubos na dagdag kita para sa ating barangay. Kaya paigtigin natin yan. Asahan niyo po na ang ating paglilingkod ay para sa pangkalahatan. Tapos na po ang politika, tapos na po ang halalan. Tayo po ay magsama-sama at alam ko naman at kayo naniniwala sa ating mga programa na hindi po personal na interes ito, kundi pangkalahatan. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Kaliwat kanan ang mga tulong na naipapabot sa atin ng ating pamahalaang lungsod. Katunayan, makikita ninyo ngayon sa aking kaliwa ang mga job openings here in our city and abroad. Muli, ang mga trabahong ito ay hatid sa atin ng SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. Samantala, huwag na kayong malungkot kung sa tingin ninyo ay wala na kayong pag-asang makapagnegosyo dahil narito po sa aking kanan ang mga libreng training programs na para po sa inyo. Hatid sa atin ito ng Livelihood and Cooperative Development Office. Bawat isang training course ay libre po. Sasagutin ng ating pamahalaang lungsod ang trainer's fee at ang mga training materials. Ngunit, paalala lamang po, limited slots lang ang available sa bawat training course. So, kung may napusuan po kayo sa mga nakita nyong training programs para sa linggong ito, magmadali na po tayong magparehistro sa kanilang tanggapang makikita sa second level ng City Hall. Sana po'y nakatulong akong muli sa inyong paghahanap ng trabaho at mapagkakakitaan. Ito po si Michelle Mortel para sa Ulat Pangkabuhayan. Para po sa ating Honesto of the Week, isang tricycle driver na may body number 2347 na si George Rager
ang nagbalik ng isang wallet na may lamang cash at ATM card na pagmamayari ni Ms. Rovelyn Ambuyok. Muli na naman ninyong nasaksihan ng mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Mula sa buong team ng Batanggapo News TV, kami ay buong pusong bumabati sa ating mahal na ama ng lungsod, Mayor Roland Paulino, sa unang taong anibersaryo ng kanyang panunungkulan sa lungsod ng Olongapo. Sana ay patuloy kayong biyayaan ng malusog na pangangatawan para maipagpatuloy ang magagandang proyektong pampubliko tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Olongapo. Para naman po sa mga mahihilig makinig sa radyo, tumutok kayo sa Batanggapo News Radio Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batanggapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!